personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to was at saka yung kalakip na motion to defer issuance of warrant of arrest ay kinalendar na agad for hearing. Itong ganitong sa umaga nito. Ngayon, napakagandang indikasyon yun na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila agad for hearing. Yun ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas masunod. So, sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant. Igalang natin yun. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yun. At alam ko naman yun ay bibigyan taan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigan Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. Baba. At nauna, GMA 7. Baba na konti, GMA 7. Kaya nag-issue na po sila ng warrant. GMA. Senator, to clarify, you surrendered po. Did you surrender? You were arrested, Senator? Sen, you surrendered, Sen, arrested po. Ay, 5 baba, 5. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga proseso. 5. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas ng kanila. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko. Senator, ano po message ninyo to your fellow INC? Nararamdaman din ko siguro. Ay, GMA 7, baba. Send message to the INC po. Message to your fellow INC, Senator. Alright mga kababayan, so dumating na po yung araw na hinihintay ni Senator Dante Marcoleta, no, na lumabas yung kanyang warrant of arrest. At ngayong araw nga po yan lumabas kasabay nga po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte maya-maya lamang po, no. At ayon kay Senator Dante Marcoleta, siya po ay personal na pumunta dyan sa Sandigang Bayan upang respetuhin, no, at igalang yung umiiral na batas. At dito nga po ay pinatunayan niya talaga mga kababayan na hindi niya kinakailangan magtago at tumakas sa kung ano yung mga ipinupukol na akusasyon laban sa kanya. Maaalala natin mga kababayan na kamakailan po ay nagsagawa po ng malaking pagkilos ang INC, mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, upang manawagan, no, ng accountability and transparency and also for the selective justice, no, na umiiral ngayon sa ating bansa. At hindi po sila pabor sa ginagawa ngayon kay Senator Marcoleta, kung saan naniniwala sila na itong si Senator Marcoleta ay siyang tumindig, no, upang maglakas loob, upang umpisahan na busisiin at alamin yung katotohanang nangyari dito sa flood control. At maging tayo mga kababayan, alam natin na siya yung pinaka-eager, no, na humaharap o talagang gusto niyang mapanagot yung mga totoong taong nasa likod ng malawakang pagnanakaw na to sa bansang Pilipinas. Sinabi din ng ating mga kapatid na iglesia na hindi sila makakapayag na arestuhin, no, o makulong itong si Senator Marcoleta. Kaya lamang po, ito na po mismo si Senador Marcoleta yung nagpasya, no, na siya ay hindi tatakas, hindi magtatago. At haharapin niya itong mga akusasyon na ipinupukol sa kanya. So let's see mga kababayan, no, kung ano yung magiging stand dito ng ating mga kapatid na INC. Dahil dito sa nagdaan nilang rally nung nakaraan ay talagang matibay, no, yung kanilang paninindigan na we are yung sinasabi nilang we are one, no. At yan yung para sa akin hindi lang yan basta tagline, no. Kumbaga pinaramdam ng INC na kaya nilang mag-organisa ng mga ganitong pagtitipon kahit na hindi na announce, nabo-broadcast. So meron talaga silang alam mo 'yon, yung
pagkakaisa pagdating sa mga ganitong pagkakataon. So, let's see kung ano yung mangyayari, pero para sa akin nakakalungkot lang kasi syempre 'di ba isa si Senator Marcoleta sa mga tumatayo talaga na mga senador na naninindigan no, na alamin yung katotohanan sa nangyari dito sa flood control scandal at mapanagot yung mga tunay na nagkasala. So wala tayong magagawa mga kababayan kasi ganyan ngayon yung umiiral na sistema dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, at makikita nyo naman po yung pattern no na hindi naman maikakaila na lahat ng bumabatikos o nagki-criticize sa administrasyong ito ay sila yung mga taong nadidiscredit no. Ito ay based on my analyzation na parang lahat na lang ng taong nagsasalita against the government ay parang kalaban ang tingin. Parang ganun ba na parang kung hindi ka kakasuhan, ikaw ay parang mai-issue. Yung mga ganun ba? Parang, alam mo yung katulad sa 18 ex-Marines na dapat pinakinggan na lang nila, 'di ba? Tapos pina-under oath nila. Then kung malaman nila na nagsisinungaling, di panagutin sa mata ng batas, 'di ba? Lahat ng mga gusto magsalita ay bigyan ng pagkakataon na ilahad yung kanilang mga nalalaman at mga partisipasyon ng mga panahon na yun. Kasi at the end of the day, malalaman mo naman din yung totoo at hindi eh. So ngayon lang talaga napilit na napagtatakpan yung mga nangyari at pilit na nililihis yung tunay na pangyayari. Hindi lang ako napakaraming mamamayang Pilipino yung naghihintay ng tunay na kasagutan dito nga po sa malawakang nangyaring pagnanakaw sa bansang Pilipinas. Ito nga po yung sa flood control. At imagine mga kababayan, no, na may mga paparating na naman pong mga malalakas na bagyo dito sa ating bansa, at ito yung nakakatakot dahil baka maulit na naman no yung mga nangyari nung nakaraan na napakaraming mga tahanan, napakaraming mga pamilya, buhay, pangkabuhayan ang nasira dahil po sa lakas ng bagyo at walang kasiguraduhan sa mga flood control na dapat ay magiging kasangga ng mamamayang Pilipino sa oras ng may mga ganitong sakuna. So, dito makikita natin yung unti-unti na namang pagbaha, paglubog ng ibang mga lugar na napakaraming pwede maging epekto nito sa pangkabuhayan ng ordinaryong Pilipino mga kababayan. Kasi unang sa lahat, kapag ka nagkabaha, maaaring tayo ay magkasakit ng leptospirosis dahil nga po sa tae at dumi ng mga daga. 'Di ba? Na hindi tayo makainom ng malinis na tubig, hindi madaanan yung mga pangunahing daanan upang makapagbigay ng tulong, lubog yung mga cities no kung saan marami ang nagtatrabaho, marami mga negosyo. So napakadami mga palayan, mga pananim na masisira dahil dito sa lakas ng bagyo. At itong inaasahan sana nating flood control no na sana ay magpoprotekta. Ito pala, ang iba dito ay substandard at yung iba ay ghost project pa. So comment down below mga kababayan kung ano yung opinion nyo dito po sa ginawa ni Senator Marcoleta sa kanyang personal na pagpunta no sa Sandigang Bayan. At talagang ipiniresenta niya yung sarili niya, at dito ko nakikita yung sinseridad niya na talagang wala siyang kinakatakutan at haharapin niya yung mga ipinupukol sa kanyang mga reklamo. Kung gusto nyo panoodin yung kabuuang konteksto nito mga kababayan, ay bisitahin nyo po yung SMNI para ma-update po kayo sa mga happenings no, dahil sila po yung mga nakakapasok dyan at nagbibigay sa atin ng mga balita patungkol sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Muli maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.